Okay guys, ito yung carrier na split type na aircon dito sa loob ng bahay natin na ginagamit natin. Ayan, kung makikita ninyo. Crystal inverter, yan. So, ayan tawag yan, split type. Ayan. Tapos yung kanyang remote, ito ang kanyang remote. So, yan, ito ang kanyang remote. So, nandyan yung mode, tapos yung high power, tapos yung echo, yung off. Ayan. Tapos yung temperature kapag bababa, magtataas ka ng temperature o magbababa. Tapos yung open niya ito. Tapos yung off niya ito. Tapos yung echo. Ayan, makikita nyo naman. So kapag testing natin o open natin. So open natin. Ito lang ang i-click niya. Ayan. Kita nyo. Diba? So, yung kanyang temperature lang is 21 lang. 21 degrees Celsius. Ayan. 21 degrees Celsius. Kanyang temperature. So, kapag i-off nyo naman, ito pa rin. Ayan, naka-off na siya. Tapos i-open nyo. Ayan, ito ang pipindutin nyo. Ayan. I-off natin, tapos buksan. So, ayan. Ayan, dinagdagan natin ng temperature niya, naging 22. Kapag babawasan ka dito naman sa baba, yan, babawas. Yan, naging 21. 21 na siya. Medyo hindi gaano malamig yan guys. Hindi gaano malamig. Yan. Mas ito yung kailangan na bilhin niyo sa loob ng inyong bahay. Dahil hindi ito gaano malakas sa kuryente. At napakaganda nito. Pang kwarto lang talaga siya. Pang kwarto lang. Ayan. Ito ang kanyang remote. Ayan. Madali naman siya matutunan. Kapag off ito. Ayan. Mode. Yan. Yung mode niya, yan yung dagdag rin, no? Oh, ano natin yung mode? Ayan, bumagal. So, ayan, napakaganda talaga nitong split type na to na carrier. Ayan. Kung gusto niyo naman ng fan, ito fan.
Click nyo lang itong pan. Off nyo. So ito, off nyo siya muna. Yan. Naka-off na siya. Open nyo. Yan, naka 22 siya. 22 degrees Celsius. So ayun guys, at sana marami kayong natutunan dito sa ating split type na carrier, na sana ito ang inyong mga bilhin sa inyong kwarto. Kaya napakaganda nito. So guys, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel at pakiclick lang ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Base sa mga nalaman ko tungkol dito sa mga refrigerant tulad ng mga window type, split type, kasi sa akin kasi mas maganda itong brand new na split type. At makikita nyo itong box na maliit, yan yung pinaka main switch niya, pero ito kasi ay automatic, talagang automatic siya. Ito kasi ay branded, talagang maganda to, itong crystal inverter na carrier. At ito ay talagang sa kanyang EER, yung energy insufficient ratio. So guys, sa madaling salita guys, yung aircon na ito na split type ay talagang nagkukonsumo ng energy. Hindi siya malakas makakuha ng energy. So talagang napakaganda talaga dito. Para sa akin kasi guys, hindi naman ako totally talaga aircon technician. Hindi talaga ako gumagawa ng aircon. So ito lang yung aking kaalaman na isinishare sa inyo. Kaya gusto kong malaman nyo rin. So kung papipiliin naman talaga tayo, kung ang bibilin mo ay luma na tulad ng mga hindi na updated na aircon, ay talagang malakas makakuha ng energy yan. At diyan kayo talaga malaki mababayaran ninyo sa aircon. So kapag branded kasi guys, ang inyong nabili tulad ng mga split type, ito, at yung mga updated na mga aircon na branded, talagang maliit ang pagkonsumo ng energy. Kasi mga branded yan Yan ang aking nalalaman. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo para malaman nyo rin kung gaano nga kaimportante yung mga aircon na dapat ninyong bilhin at ilagay sa inyong bahay, na talagang hindi ka malalakihan kapag oras na ng bayaran ninyo ng bill sa electricity. Ayun guys, at sana kung ako sa inyo, ang piliin nyo na lang na mga aircon, yung branded talaga, kaysa sa bibili ka naman ng mga mahinang klase, yung mga hindi na updated, yung mga aircon na alam mo ng mas malaki ang mababayaran mo dyan kapag pinagana mo yan at nagkaroon na ng bayaran sa electricity, sa Meralco, malaki ang mababayaran ninyo kasi hindi na siya na-upgrade yung kanyang refrigerant. Kaya ang konsumo ng energy sa inyo ay mas mataas at malakas. Kaya kung ako sa inyo, mas piliin nyo lang yung talagang alam mo na hindi ka magbabayad ng mahal, hindi ka magbabayad ng sobra-sobra, di ba? Dahil dito lang sa split type na to na carrier,
crystal inverter ay talagang napakagrabe. Sobrang tipid talaga nito sa energy. Kaya ano yung kanyang energy insufficient ratio, yung talagang kanyang pagsakop ng kanyang energy ay hindi ganun kataas. Ayun ang sa akin. Talagang napakaganda talaga nitong carrier. Kaya nga ito yung aking gamit-gamit sa bahay dahil alam ko na hindi malaki ang babayaran sa kuryente. Dapat guys, kayo pag-isipan ninyong mabuti kung ano bang aircon yung inyong bibilin at ilalagay sa inyong bahay. 'Di ba? At ito namang remote control, napakadali lang naman itong gamitin din. So may mga function yan. Ayan, yung mga nasa box na maliit na yan. Ayan, yung kanyang makikita mo yung present niya. Yung kanyang temperature na makikita mo. Yan yung present. So, ayan, meron temperature yan. So, diyan ka pipili kung gusto mo magbawas, kung gusto mo magdagdag. Yung araw, susundan mo lang yung araw. May araw na paakyat, sabihin, magtaas ka pa ng energy, yung kanyang number para mas malamig. Kung gusto mong magbabawas ng hindi malamig, so ganon. Kaya kung ako sa inyo guys, yan na ang piliin ninyo. Split type, napakaganda talaga yan. At talagang quality control talaga yan. At swak sa budget ninyo yan. So ayan, kung makikita naman ninyo, yung kulay red na yan na bilog, na parang may tuldok, yan ang on-off. On-off yan. Tapos nasa baba ng temperature yung pan. Tapos yung makikita mo yung parang may mga araw na ganyan. Yan yung paglihis ng aircon. Kapag binuksan mo na siya, syempre kung gusto mong ililihis yung kanyang buga, ililihis mo. Yun yun. Susundan mo lang yung kanyang mga nakalagay dyan sa remote control. Madali lang naman matutunan talaga yan. Basta tatandaan mo lang yung mga dapat gawin. At hindi mo na kakalikutin pa kung paano ba. At ako talaga guys, ito talagang pinili ko mga branded. Kasi alam ko na sigurado talaga rito. Kaya kayo guys, kung pipili kayo yung branded na. Dahil alam mo rito, yun talagang quality control. Yun yung hinihingi natin na, kasi pag tayo naman ng magpapa-aircon, alam naman natin na dapat yung ating aircon ay matipid sa pagkonsumo ng kuryente. Di ba? Ganun lang yun. Kesa naman sa alam mo ng sira na yung aircon, tapos bibilin mo pa, ay ikaw talaga ang dyan, sa sacrifice dyan. Kaya magbabayad ka ng mas malaki dyan. Pero kung pag sa mga branded, talagang hindi na. Kasi talagang energy insufficient ratio yan talaga. So guys, hanggang dito na lang tayo at sana marami kayong natutunan at nakatulong ang video ito sa inyo. Hanggang sa muli guys.